Magandang araw. Nais ko lamang ibahagi ang kwento na ito sa inyo. Isang matatag na babae na sinubok ng panahon. Ngunit sadyang naging mapaglaro ang tadhana sa kanya. Dahil nagawa rin itong magtaksil at ialay ang sarili sa lalaking hindi naman niya asawa. Tuluyan siyang nalango sa agos ng kasalanan at kinalimutan ang mister na isang OFW. Atin pakinggan ang kwento ni Marites. Ako nga pala si Marites, 33 years old, at ang asawa ko naman ay si Johnny, 35 years old. May dalawa na kaming anak, isang babae na 9 na taong gulang at isang lalaki na 5 taon pa lamang. Isang inhinyero si John at ako naman ay sa head office ng isang kilalang bangko sa Makati nagtatrabaho. Masasabi ko naman na hindi kami hirap sa pinansyal. Magaan ang buhay namin. Sadya lamang na mas malaking oportunidad ang makapagtrabaho sa abroad. Lalo na ngayon na lumalaki rin ang aming gastusin. Nagkaroon ng offer si John mula sa kumpanya dito sa Pilipinas. Siya daw ang napili ng kumpanya nila ng head office sa Japan na maipadala sa project nila sa Middle East. Noong una ay ayaw ko. Pero pinaliwanag niya na sayang ang pagkakataon at lumalaki na raw ang mga anak namin. 5 taon ang project nila at kada 1 taon ay may 30 days leave siya. Nasa ikalawang bakasyon na siya at paalis na naman. Kinabukasan ay ako na lang ang naghatid sa kanya sa airport. Nakaramdam ako ng lungkot dahil matagal-tagal na muli ang aming magiging pagkikita. Nasa gabing kailangan ko siya ay tanging unan lamang ang aking magiging kayakap. Nais ko siyang makasama ng matagal. Ngunit kailangan naming magtiis para sa aming pamilya at para na rin sa magandang kinabukasan ng aming mga anak. Oh honey, ingat kayo ng mga bata ha? 2 taon na to. Konting tiis na lang, sabi ni John. Tumango ako. Ano pa nga bang ginagawa namin ng mga anak mo? Kahit naman ayoko nang umalis ka, wala naman ako magagawa, di ba? Basta mag-ingat ka lagi dyan ha? At maging good boy ka doon, sabay kurot ko sa bewang niya. Tumawa lang siya at sinabing, good boy ako doon at mahirap mang babae doon. At biglang may pahabol pa siya. Ikaw din ha, good girl ka dito. Para naman akong nakaramdam ng dampo, maski alam ko namang biro niya yun. Oh honey, biro ko lang yun. Kasi naman napaka-sexy at napakaganda mo pa din hanggang ngayon. Ang dami pa ding nagkakandara pa sa'yo. Sabay yakap niya sa akin at bumulong ng kapilyuhan. Ngumiti na lamang ako at hinalikan ko na siya. Pagkatapos ay nagtungo na siya sa loob ng airport. Hindi na ako pumasok ng araw na yon sa trabaho. Pagkahatid kay John sa airport ay diretso umuwi na ako. Habang mag-isa sa bahay, ay napadaan ako sa salamin. Naisip ko yung sinabi ni John na napakaganda at sexy ko pa rin daw. Parang ngayon ko na lang ulit narinig mula kay John yun. Napatingin ako sa salamin. Sa totoo lang naman, ay hindi na naman kagaya ng dati ang katawan ko. Lumapad ang balakang ko, nadala marahil sa 2 na ang anak ko. Medyo naging chubby na rin ako, pero yung sakto lang. May konting pag-expand na rin sa mga braso at hita ko. Pero nandoon pa din yung korte at sexy pa rin tingnan dahil hindi naman ako nagkaroon ng mga bilbil gaya ng karamihan ng mga babaeng nakapanganak na. Kaya nakakapagsuot pa din ako ng mga damit at palda at pati na ring pantalon na hapit. Pagdating naman sa mukha, alam kong maiyahani ako sa may mga itsurang babae. Matangos ang aking ilong na may mapipilantik na mga mata.
Idagdag pa ang kaputian at kinis ng aking kutis. Kaya marahil hindi na rin ako nagtaka nang umalis ang mister ko ay dumami ang umaligid sa akin. Biglang naalala ko na naman yung sinabi niyang maging good girl din daw ako. Naisip ko tuloy kung pinag-iisipan kaya ako ng mister ko na magagawa kong magtaksil sa kanya. Sa 2 taon niyang nawala ay nagpakatatag ako alang-alang sa aming pamilya. Sa totoo lang, ang daming lalaki ang umaaligid sa akin ng mga panahong wala siya. Yung iba ay kaopisina at mga kapitbahay ko pa, na syempre alam nila ang sitwasyon ko, kaya sinusubukan nila ako. At alam ko naman na gusto lang nila akong makatabi sa kama. Meron namang iba na nakikipagkilala, na akala ay single pa ako. Pero maski sabihin ko na may asawa na ako, ay lalo lang silang magpupursige. Inaamin ko rin na may mga pagkakataon na muntik-muntikan na akong sumuko. Tao lang naman din ako na nakakaramdam ng pangungulila. Ang laki ng pagbabago ng aking mga gabi nang maipadala siya sa abroad. Lalo na sa mga gabing malamig ay talagang lubos akong nangungulila. Naiisip ko na lamang na tibayan ko na lang ang loob ko at parang sinasabi sa mga umaaligid sa akin na hanggang tingin na lamang kayo. Akala ko ay matatag ako. Pero dumating yung araw na nasira ko ang katatagang yun dahil sa tukso. Mahigit 5 buwan na mula nang umalis si John nang makilala ko ang isang lalaki. Malakas ang ulan noon. At kabababa ko lang sa shuttle service na sinasabayan ko. May payong ako pero dahil malakas pa ang ulan, ay minabuti ko munang pumasok sa isang tindahan sa may kanto namin para magpalipas muna. Dahil sa patakbo kong nagtungo sa tindahan, ay hindi ko napansin na may lalaki palang nasa loob din. Nang makarating ay sinara ko ang payong at hindi sinasadya ay tinamaan ko yung lalaki. Bukod sa tinamaan ko, ay nabasa pa siya ng kaunti mula sa titirang tubig ng payong. Napaharap siya at bigla ay nagsorry naman ako at sinabing napabilis kasi ako. Hindi ko alam pero nagkatinginan kami at iba ang pakiramdam at rehistro sa akin ng lalaking yun. Nabalik na lamang ako sa aking pag-iisip nung sinabi ng lalaki na okay lang miss, no harm done, sabay ngiti niya sa akin. Habang nasa tindahan, ay naisipan kong tawagin ang kasama namin sa bahay dahil baka may kailangan siyang ipabili. Natawagan ko pero wala pang 1 minuto ay nawala. Ubos na pala ang load ko. Lumapit ako sa tinderang matanda. Nakakilala ko naman at nagpa-load dito. Nang makatawag ako sa bahay at wala naman ng kailangan, ay nagsalita yung matandang babae. Iho, kahit tas mo itanong yung hinahanap mo at hindi ko kilala lahat ng nasa kalye na to. Ang kausap ng tendera ay yung lalaki na nakabangga ko o nabangga ko kanina. Miss, alam mo ba yung bahay ng mga Almeda? Sabay pakita ng papel na hawak niya. Hindi kumpleto yung detalye. Pero sinabi ko sa kanya na iisa lang naman ang pamilya Almeda sa kalye na to. Hindi ko alam kung bakit parang nawawala ako sa sarili habang kausap ko siya. At parang nako-conscious ako dahil alam kong nakatingin siya sa akin. Total mahina na yung ulan, sumabay ka na sa akin. Ngumiti siya at nag-umpisa na kaming maglakad. Tahimik lang siya at conscious pa rin ako. Mister, dito na ako ha. Takbuhin mo na lang yung green na gate na yun at doon na yung mga Almeda. Salamat yung marami, miss. Pagdating ko sa loob ng bahay, ay hindi ko malaman ang nararamdaman ko. Parang natutuwa ako at ilang beses na tinawag niya akong miss. Bago ako nakatulog, ay naiisip ko pa rin ang mukha ng lalaki. Napangiti na lang ako at natanong sa sarili,
kung bakit ko ba siya iniisip. 2 araw ang lumipas at nawala na sa isip ko yung lalaki. Habang pauwi ako ay nakatanggap ako ng isang text. At sinabing, "Salamat nga pala sa help at accommodation mo sa akin. Ako si Jess, yung lalaking nakisabay sa'yo noong isang araw." Gulat naman ako at nag-reply na, "Walang anuman pero paano mo nakuha yung number ko?" Tamang-tama dumating yung reply niya na deadmat na ako dahil kanina pa sa opisina ako lowbat. Pagdating naman sa bahay ay nawala na sa isip ko na mag-charge. Kinabukasan, araw ng Sabado ko na na-charge ang aking cellphone. Nang binuksan ko ang cellphone ko ay naalala ko ang message niya. May 3 na siyang mensahe. "Pasensya na pero nakita ko yung number mo nung isinulat mo nung mag-load ka. Hindi ko natiis na hindi kopyahin. Ang ganda mo kasi at ang bait pa. Hindi ka na nasagot. Sorry sa pagkopya ng number mo ah. Sorry ulit." Natawa na lang ako dahil hindi naman ako galit. Kundi nawalan ako ng battery kaya hindi na ako nakasagot pa. Hindi ko na rin inisip na sagutin. Baka kasi kung saan pa mapunta. At iba pa naman ang dating sa akin ng Jess na yon. Ewan kung bakit ko sinave sa contacts ang number at pangalan ni Jess. Linggo ay ginala ko ang mga anak ko. Nasa McDonald's kami noon at hinayaan ko lang sila ng yaya nila na maglaro sa may palaruan ng mga bata. Habang ako naman ay inuubos ko ang pagkain ko. Biglang nag-ring ang cellphone ko. Si Jess. Sinagot ko naman. "Tess, nakikita kita ngayon. Pwede bang lumapit para mag-apologize?" Nabigla naman ako pero saglit lang. "O sige, puntahan mo ko." Maya-maya ay may lumapit. Si Jess, may kasamang isang batang lalaki. "O anak, doon ka lang muna sa may palaruan at may kakausapin lang ako ha?" Wika ni Jess dito. Nagumpisang humingi ng paumanhin si Jess. At nakita niyang natatawa ako. "Hindi ka galit?" Sabi niya. Hindi. At kinuwento ko sa kanya kung bakit hindi na ako nakipag-reply pa. Ang sandali lang sanang usapan ay nagtuloy na sa kwentuhan. Dati kasi ay medyo hinahaluan ko na ng taray at medyo kasupladahan kapag may lalaking umaaligid sa akin para ma-turn off sa akin. Pero kay Jess ay iba. Iba ang dating niya. Para bang hindi ko magawang supladahan to. Ang amo kasi ng muka. Maya-maya ay dumating ang mga anak ko at yaya nila. "Mommy, tapos na kami. Saan tayo punta pa?" Sabay na patingin sila kay Jess. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng lalaki. "O kids, office mate ko si Tito Jess." Sinabi ko para wala nang tanong-tanong pa. Sige na. Aalis na rin ako." Sabi ni Jess at tinungo niya ang lugar kung nasaan ang anak niya. Nung gabi ay katatapos lang namin ng mga anak ko naka-video chat si Jan. Papatiin ko na sana ang computer nang mag-text si Jess. "I keep calling you miss. Hindi mo man ako tinatama." Nag-reply ako. "Hindi ka naman kasi nagtatanong no." Nakailang message pa kami nang tinanong niya kung may YM ako. Nababilis kong sinagot. "Gusto mo nang ka-chat? Makapagalitan ka ng wife mo." "Wala naman ang wife ko. OFW siya." Reply niya. "Kaya palang lakas ng loob mo. Ikaw magbigay ng YM mo." Bigay naman agad si Jess ng YM niya at nagpaalam na. Nakatingin ako sa YM na hindi ko pa nailalag out. Dapat ko ba siyang kontakin? Pagdadalawang isip ko. Hindi ko alam pero kinonta ko rin siya kaagad. Nag-online na kami pareho. "Bilis mo naman kumontak," sabi niya. "Baka magalit asawa mo." "Same here. OFW ang husband ko." Mula noon ay madalas ko na siyang ka-YM. Sa opisina man o sa bahay. Sinisiguro ko muna na tapos na kami ng mga anak ko kay John.
Nakilala kong mabuti si Jess. 31 years old siya at isa pa lang ang anak. OFW na nurse sa Europe ang asawa niya at 1.5 taon na nawala. After 6 months pa raw ang uwi. Technician ang trabaho ni Jess sa isang kumpanya sa Ortigas. May padala pala ang asawa niya doon sa anak ng pamilyang Almeda na kapitbahay namin, kaya siya napunta noon sa kalye namin. Nakagaanan ko ng loob si Jess, maski hanggang chat lamang kami. Dahil siguro pareho ang katayuan namin na malayo sa asawa, ay halos doon ang naging topic. Masayahin si Jess nakachat. Kaya lang, nang may higit 1 buwan ko na siyang kausap, ay nahahaluan na ng kapilyuhan ang usapan namin. Okay lang naman sa akin dahil halos mga seryosong bagay ang pinag-uusapan namin dati. Hindi nga lang maiwasan na lalong mabalot ako ng uhaw at pangungulila sa asawa kong si John. Minsang kachat ko si Jess. Date naman tayo. Ay ayoko. Mahirap nang machismis no. Minsan lang naman Ako taya. Pag-isipan ko pa kasi mahirap na Sa ilang araw ang lumipas at sa kakakulit ni Jess. Sige na naman, pumayag ka na. Once lang naman Ano bang gagawin natin? Kain lang naman. Sigurado ka? Sigurado. Tsaka ko nang iisipin yung iba. Anong iba? Siguraduhin mo na good boy ka ha. Hindi lang ako good boy. Very good pa. Sira ka talaga? Well, maayos naman ang naging date namin. At gentleman naman si Jess. Napakalayo nga lang ng lugar na pinagtagpuan naming dalawa para makaiwas sa mga taong pwedeng makakilala sa amin. Pero patuloy pa rin ang mga kapilyuhan ni Jess sa chat at nagpapasaring na rin tungkol sa mga usaping kama. Sinasakyan ko na lang din yun dahil magkalayo naman kami. Naulit pa ng 2 beses ang pagtatagpo namin ni Jess at maayos naman siya kaya palagay na ang loob ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi ay sa ganito tumakbo ang chat naming dalawa. Sa susunod na date natin, iba naman yung gusto kong matikman. Sawa ka na sa fast food? Ano naman? Ikaw ang gusto ko. Sira, bawal lo. Sige no. Magtiis ka dyan. Sige na, one time lang naman Mismo lang siguro yung bisis mo no? Sa'yo lang naman, bakit ikaw? Hindi mo ba namimiss yung mister mo? Siyempre, miss na miss ko na rin no. Ayaw mo bang masubukan? Kahit minsan lang Tess. Ay, loko-loko ka talaga. Ilang minuto pa kaming nag-chat at talagang pinipilit ako ni Jess. Hindi ko din alam sa sarili ko. Pero tila lumakas ang tibok ng puso ko hanggang sa namalayan ko na lamang ang paghaplos ko sa aking sarili. Sa unang pagkakataon ay ngayon lamang ako nadala ng gusto sa isang usapan na humantong sa pagtugon ng aking pangailangan sa kama. Napakagadlabi na lamang ako nang tuluyan akong tubukin ng mapanganib na apoy. Apoy na kung hindi mo panlalabanan ay maaaring humantong sa isang pagkakasala. Ilang gabi na naging intense ang usapan namin ni Jess. Patuloy ko pa rin sinasabayan ang mga jokes at pahiwatig niya. Ngunit habang tumatagal, lalo akong humihina at parang hindi ko na kayang labanan pa. Gaya nga ng sabi ko, ay tao lamang ako. Sa ilang pang pangungulit ni Jess ay napapayag niya ako. Natuluyan na akong nahulog sa kanya. Isang Sabado ng tanghali ay nasa isang lugar ako sa labas ng kilalang mall at dali-dali akong sumakay sa sasakyan ni Jess pagkarating niya. Siniguro ko na bago ako sumakay ay walang mga taong makakakita na kakilala ko. Tahimik lamang ako sa biyahe at mga 1 oras din ang lumipas.
Nagtungo ang kotse ni Jess sa loob ng isang hotel sa Antipolo. At doon ay sinalubong kami ng isang lalaki. Binuksan ng lalaki ang pinto ng garahe at doon ay pumarada kami. Umakyat kami sa itaas na palapag. "Sige, upo ka muna Tess para makapag-relax ka," sabi ni Jess. "Gusto mong mag-shower?" Tanong niya habang nakaupo ako sa kama. "Hindi na. Bagong ligo lang ako kanina, Jess." Dama ko pa rin ang kaba, kaya hindi ako mapakali. Napansin yun ni Jess. Kaya sinabi niya na kung ayaw kong ituloy namin, ay lumabas na lamang kami ulit. Dahil mas gusto niya na gusto din ng partner niya. Okay lang ako, Jess. Hindi ko lang akalain na magagawa ko to sa asawa ko. Sabi ko sa kanya. "Tess, pareho lang tayong malungkot at may pangangailangan. Ang gagawin natin ay hanggang doon lang. Alam ko na mahal mo ang asawa at anak mo. Ganon din naman ako. Kaya relax ka dyan para ma-enjoy mo mamaya." Unti-unti ay nawala din ang kaba ko. Naging kusa ang pagtugon ko nang humalik si Jess sa akin. Hindi ako makapaniwala na aabot kami sa sitwasyong ganito. Nabibigay ako sa lalaking hindi ko naman asawa. Sa buong buhay ko ay ang asawa ko lang na si John ang nakauna sa lahat sa akin. Kaya masasabi ko ngayon na may mas nakalalamang pa pala na higit sa aking mister pagdating sa kama. Sa pagbukas ng aking mga hita ay siya ring pag-uga ng matibay na kama. Pero naging dahilan yun ng paghina ng aking katapatan sa aking mister. Halos himatayin ako ng mga oras na yun. Hindi ko maiwasang mapayakap ng mahigpit kay Jess habang nagkakasala at nagpapakasawa sa aming mga nakaw na sandali. Dumaan ang ilang oras. Hingal kami parehas matapos nun. Uminom ng juice si Jess at inalok niya ako. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Pagbalik niya ay nagkwentuhan kaming dalawa sandali. "Ikaw Jess ha, pareho na tayong may kasalanan sa mga asawa natin. Pasensya ka na Tess, hindi ko lang mapigilan. Ang ganda mo at napaka-sexy mo pa. Pati kung manamit pa, akala mo dalaga ka pa. Hindi gaya ng misis ko na medyo nagiging tabatsing-tsing na." Nambola ka pa. Ang sabihin mo ay mahilig lang kayong mga lalaki sa mga sexy at nakakalimutan nyo yung pagmamahal nyo kapag nawawala ng ganda ng mga asawa ninyo. "Hindi naman, pero maganda ka talaga," sabi ni Jess. Napangisi ako at sinabi ko na, "Madalas ka sigurong may dala na chicks dito, no?" Tanong ko sa kanya. "Hindi no. Mula nung umalis yung misis ko, good boy ako." Maniwala ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, 1.5 taon akong naging good boy. Hindi ko din nakahiligan ng kumuha ng bayaran dahil mas gusto ko yung partner na katulad mo. Mula noon ay 3 beses pang naulit ang bawal na sandali namin ni Jess. Tumigil lamang kami nang biglang tumating ang asawa niya galing abroad dahil sa nagkasakit ang biyenan ni Jess na lalaki. Akala ko ay matitigil na ang bawal kong gawain, pero hindi pala. Sa 2 beses akong inihatid ni Jess sa lugar namin, ay nakita pala ako ng isang kapitbahay namin. Isang college student, at napapansin ko na iba ang tinginan nito sa akin. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya.